lahat, kapwa officers at sa ating mga member na nito sa hapon na ito. Noong nakaraan po, nagpatawag po kami ng meeting sa mga officers. Napag-usapan po yung ating saligang batas. Ito yung ating patungkol sa ating registration. So, binasa nakaraan, pero yung aming officers nakaraan hindi po dito. Pero po, gusto po namin mangyayari dito na maintindihan ng lahat po. Kaya nagpatawag po kami ng meeting. So ito lang po, noong nakaraan, ang balak namin, kasi ang iba po hindi po talaga namin mahagilap-pagilap na namin pinagkakabisihan. Kaya napasya namin na ngayon po kayo magpatawag ng meeting. Yung ating saligang batas po ay binigay po sa atin ng Department of Labor and Employment. Yan po yung ating sa ating registration. Ngayon, ang gusto po namin mangyayari na maintindihan ang lahat bago po may register at kung sino po ang sang-ayon dito at hindi po sang-ayon. Kaya po, babasahin po sa atin ng ating bookkeeper para po maintindihan ng lahat at pakinggan nyo lang po. Ng ating samahan ng Palawan Line and Visual Impaired Organization. So, ako ang inyong bookkeeper at isa sa mga speaker. Okay, ganito. Kasi hindi pa kumpleto talaga yung ating mga opisyalis at mayroon tayong mga hindi active. So kailangan nating mag-appoint muna tayo ng mga bagong opisyalis. Ang kulang kasi natin ay yung ating mga board of members. So yung mga board of members natin ay okay lang ba sa'yo? Yan sa'yo. Si Pamela. Bulol po man ako. Hindi, wala po siya yan. Dito muna kayo dalawa para managdagan natin. So, dalawa pa lang sila. Ito na. Ano? Ikaw. Ilan natin dapat? Si Kuya Mukhang talo Willie. tayo, tatlong babae. Kuya Willie. Oo. Pakilala ka lang. Sige. Yan. So ito yung sinong agree na silang lima ay silang lima ang nagawin natin yung board of members. Taas yung mga kamay, ang mag-agree, magpaliwanag ang mag-disagree. Ang tututol, tumayo ka sa magpaliwanag, makitutol siya. So tanong, sinong magpayag sa Di ba si sa lima? Ikaw din? Hindi, ako lang, board of members lang. Board members lang. Hindi. Yung ba si... Ay, sino? Ay, gusto mo ka ba? Oo. Dito ka. Board member pala to. Subok na. Dapat tayo. Okay. Dito ka. Bakit sobra na lima man kaya? Ang kailangan kasi add, hindi even. Tatlo, lima, ito. Tatlo, lima, pito. O sino, magkakaroon ng isa para pito. Pagpilian pa man yan eh. Hindi na pagpipilian. Kung sino kayo, kayo na talaga. Appointing yes. Ito. Sino ang isa? Si Kuya Prisa. Ay, ito pala. Dito kasi may magaling to. Gusto ko to. Board of member. Mamaya papaliwanag ko sa inyo mga tungkulin nyo. Ayan. Yan talaga. So yung board of member natin, 2, 4, 6, pito. Kaya lang pito kasi kailangan naman ng member ay dapat i-add. Hindi even. So 3, 5, 7. So taas lahat ng kamay, ako taas agad. Yung gusto, ang agree. Ang hindi magtaas magpaliwanag ha. Kung hindi taas yung pagpalo. Ha? Taas ang magpapayag na sila ay mga Approve na yan. Approve daw. Video mo ha, ayan ha. Naka-video yan tayo. Sabihin, game board of member natin. Okay, sige. Tanungin din natin kung payag ba sila, baka mamaya hindi sila payag. Oh, sino ang tutok sa inyo? Sino ang kaya mag-game board of member? Doon sa inyo to, totoo. Ano? Taas na naman yung gusto. Taas, taas kayo gusto nyo. Taas na.
Baka mamaya kasi siyempre, hindi to biro, kasi biro to ha, kasi kailangan natin talaga yung Tama. totoo. Sige, ano kaya pa kayo lahat? Kaya kayo lahat na maging modo biro namin. Okay, sige, kaya daw sila lahat ha. Okay, huli na kayo muko. Ipaligaw mo kasi para ano. Baka pwede ka na iba kasi nila din. Hindi lang ano. Pwede ito ang Ito na yung simula. Tapos yung saligang batas sa kasunod saan. Dito lang ha. Ayusin na natin. Matindang. Sige, dito na tayo sa ano, no? Sa saligang batas. Yung saliga na, ang ano mo natin, ang pinakapangalan ng ating organisasyon ay Palawan Blind and Visual Impaired Association, organization. Oh, so hindi siya association, organization. So, agree ba kayo doon? Okay. Maganda kung agree lahat para mas maganda. Kaya ang tutol naku, baka maging ano sa atin yung samahan. Dapat lahat lagi agree. Article 1, ano? Saligang batas, Article 1. So, pangalan ng samahan, yun na ngayon, binanggit natin, ang pangalan ng samahan ito ay tatawagin at makikilala sa pangalang Palawan Blind and Visual Impaired Organization. Ito ay samahan ng mga kapansanan sa paningin sa buong lalawigan ng Palawan. So, hindi tayo po sa lang ha, Palawan. Kasi mayroon tayong kaparehas na puerto. Sila puerto. So, ibig sabihin sa ating Palawan, mas malaki ito. Papalaki natin. Pero bago natin babasahin itong mga saligang batas, ano ba sa papagkaalam niyo yung organisasyon na ito nung una kayo mag-meeting sa nung December 1 nung nag-ano si ating presidente? Ano sa pagkakaalam ninyo? Anong organisasyon na ito? Ano bang napaliwanag ni Alip Lepres? Baka magkamali ako eh. Sa aking pag-intindi, itong ating organisasyon ay gintayo ito para matulungan ang nangailangang tulong at ang mga membro na may kapansanan hindi pa masyado palala ay kung kailangan nga may paggamot at mahanapan ng paraan upang mapubuhan. Kaya nagkaitis tayo sapagkat ito ay wala tayong monthly bayaran, wala tayong membership fee. Nagkaitis tayo dito dahil Naka-on. ay hindi tayo magkapapublikan na ating membrayan palagi. Hindi natataas yan. Tayo ang magkaroon dito ng mga pagpapala sakali kung mayroon man. Kaya sa tulong ng atong presidente, marami na pangilalanan, ay ang lahat ay siguro masolusyonan ng mga problema. Ako niyan din ha? Sa akin pag-intindi lang, ayaw ko sa iba. Hindi, ganito. Yung Palawan Blind na ito ay nabuo na dati ni President. Dati pa. Kaya nga, So ngayon, itong Palawan Blind na binuo niya dati pa ay wala na. Yung mga nauna. Kung baka pa nawasak, hindi nagpatuloy. Yun ang ibig ko sabihin. Okay. Ang Palawan Blind ngayon na ating nasasakupan, ito ay bagong organize. Bagong organize itong 2025. So, itong ating na ngayon. Yung naka-December na nagkaroon tayo ng Christmas party, yun ay parang invitation pa lamang ni
ni Pres Binji dahil meron sa dating organization at nasira yon. Nagbubuo siya uli. So nagkataon na tayo yon ang kanyang naimbitahan dun sa Christmas party at nagkaroon ng mga pag-appoint ng mga opisyalis. Hindi pa naging final, naging nung time na yun, kaya medyo nagkaroon ng kaya nagmi-meeting tayo ngayon para yun nga, final na natin yung mga opisyalis. So, ibig sabihin, tayong mga nandito ngayon, tayo yung magbubuo ng sinimulang organisasyon na uli ito ni Binji. Panibago. Ibig sabihin ito tayong mga membro ngayon nandito, tayo yung magsisimula sa organisasyon na ito. Kaya nagkaroon tayo ng mga opisyalis. Nagbilig tayo. So, okay ba sa inyo? Yes, sandali lang. So, ang makatawid, ino-organize. Hindi pa organize. Hindi pa. Okay. Ngayon kaya nga natin So nakaraan, so yung pagpatawag ni Pres Binji ay pag ng mga application, pag invite niya ng mga magiging membro. Pagkatapos nangyari, nagkaroon ng Christmas party. Tapos doon ginawa yung pag-elect ng mga at pag-appoint ng mga opisyalis. Nagkataon kasi na umalis ka nung time na yun. Kaya so ayun, ngayon dahil gano'n na nangyari, so ngayon, ako nga dapat hindi ko rin sana tinanggap yun dahil ang akala ko dati, yung kanyang itong organisasyon na kanyang okay na, kumpleto na. So nung bandang huli na malaman ko na yung pala tayo pa rin pala ang panibagong ngayon. So ang gagawin namin, so ang naatasan dito na maglakad ng ating registration sa SIC at saka sa DOLE ay ang ating secretary, si Jubilin Apolinario. Siya yung maglalakad ng ating certification. Actually, nalakad na namin, naayos na namin sa DOLE. So kailangan na lang na isubmit natin yung ang ating saligang batas ay kailangan nating mapirmahan lahat ng membro. Pag napirmahan lahat yon, ipapasa namin dun sa DOLE para mabigyan tayo ng certification ng DOLE para magiging legit tayo. Organize na. Oo. Tapos after nun, notarize sa attorney. Pagkatapos ilalakad namin sa SIC para maging register tayo sa SIC. Pag na-register sa SIC, ibig sabihin nun, hindi na tayo piki. Legit. At magagawa na natin ang mga gusto natin gawin. Na bawa kung dumami tayo, lumaki tayo, ibig sabihin, magagawa natin, may mga magkakaroon tayo ng hanap buhay. So ang mga proyekto natin gagawin dyan, So ganoon yung gagawin, mga project, maraming project si Pres Binji. So saka natin pag-uusapan yan kapag nabuo na natin. Pero ngayon, binubuo natin ito. At pag dumating ang panahon na yan, papalaki natin, magiging maayos ang lahat. Lahat makikinabang. Lahat ng membro at magkakaroon para tayo palaki natin para lahat ng membro. Ang purpose kasi, ang layunin ng Palawan dahil ay makatulong. So makatulong lalo na sa may mga kapansanan. Kahit siguro sa walang kapansanan, pagdating ng panahon, pwede tayo makatulong. Pag lumaki na at umayos ng ating organisasyon. Magkakaroon tayo ng sariling bank account na nakapangalan sa ating asosasyon. Kasi ang lahat ng pera na papasok sa ating asosasyon, kung may mga papasok na pera, dapat malaman natin para mapakinabangan ng lahat yan at sa mga proyekto at pakikinabangan ng lahat ng biro ng mga membro. So, ganoon ang gagawin natin sa organisasyon. Kaya minsan baka kasi nakaraan, hindi pa ninyo kasi alam yung unang pag-aaral ni kaya pag iba hindi pa masyadong interesado, kaya baka hindi nila naintindihan kung ano ang purpose ng pagbuo ng organisasyon na to ng Palawan Blind Visual Impaired Organization. Ibig sabihin, samahan ng mga bulag at ng mga malalabo. Malalabo ang paningin, hindi malalabo ang relasyon, ha? Ayan. Oo. Okay, so yun ang natin. So, pinasabi ko lang sa inyo para maintindihan nyo kung ano talaga ang purpose ng ating organization. Baka mamaya iisipin, kasi nakaraan baka yung pagpatawag ni Sir Binji,
magkakaintindi nila at sumama doon Christmas party, may bigayan, yun lang. Di ba? Ganun lang naging ano nun eh, ang pagkakaintindi ko eh, kaya maraming. Kaya ngayon, gusto kong ipaliwanag sa inyo, ipaintindi na ang organisasyon, dati niyang organisasyon, ay nawala at nagbubuo siya uli. Ngayon tayo ay sumama at nagpamimbro. Yung tingin ko naman eh, hindi maayos naman to at saka makikinabang tayo kasi mayroon tayong mga iniimbitahan na number 1 nating ano ngayong darating na yung sa mga medical mission. So sa medical mission, libre lahat yun. Ngayon eh, mapapasik tayo doon hanggang sa susunod, gagawa tayo ng mga proyekto para sa kung wala mga pinakakitaan yung ating mga membro, makagawa tayo ng mga paraan dyan na paano magkaroon ng mga pagkakitaan ng mga membro. So, at kung mayroon ding mga papasok ng mga biyaya sa atin, kung ano man ang kailanganin, may mga membro na tayo na kailanganin, baka pwede natin magamit din doon, di ba? So, kaya kailangan natin na ibuo, ayusin ang ating investisyon, makiisa kayo para maging maayos. Dahil kung wala tayong pagkakaisa, eh, dapat tuwing pagka nagpatawag ng meeting, nandun tayo para malaman natin at palalaki natin ang organisasyon. Okay? Intindihan ba? Sakayin ba lahat? Okay. Takot sa kayo. Sakot mo yung problema. Oo. Sakayin. Oo. Okay. Nakarecord dyan ha? Nakaon ba yun? Para maintindihan nila ng anong purpose ng ating. Okay. Sige. Babasahin ngayon natin ang ating saligang batas ng ating organisasyon. Ito na yun, yung Article 1, pangalan ng ating samahan, yun yung kanina, sinabi ko, Palawan Blind Invisible Impaired Organization. So, Article 2, layunin. Yung layunin, yun na nga, yung ating layunin. Layunin ng samahan, ang layunin ng samahan ay matulungan ang mga may kapansanan sa paningin, makatulong sa mga walang kakayahang, mapagamot ang kanilang mga mata at upang matulungan na magkaroon ng hanapbuhay at mayangat ang atas ng kabuhayan ng mga membro. Yan yung ating layunin. Tapos Article 3, mga pagpupulong Section 1. Taunang pagpupulong, General Assembly. Ang taunang pagpupulong ng lahat ng membro ay gaganapin tuwing ikatlong linggo ng January. Ikatlong linggo? Tama na ba ito? Every ng January. Na kung saan ito ay gaganapin at pagpapasahan na lamang ng mga opisyalis. Pero ang ano kasi natin, ang plano kasi natin ganito, kapag ito, katulad nito, ilan pa lang tayo sa mga tayo kamahigit, pero umabot tayo mga 50, kakusapin siguro natin si Kapitan, pupunta natin, maghihingi tayo ng maliit na pwesto rito, na ikilit sa atin, para matayuan natin ang ating sariling multi-purpose ng ating organisasyon. So, para meron tayong sarili. So, yun yung ating, isa sa mga para hindi na tayo magsabi na kung saan tayo mag-meeting o dito, mayroon tayong sariling grupo sa pag-meetingan. Okay. Sa taunang pagpupulong, ang chairman ng board of members ay siyang mangunguna at magsasagawa ng pag-uulat tungkol sa operasyon. Lahat ng mga aktibidades at proyekto na isinasagawa ng asosasyon sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, board member, 7 kayo. Magbubuo kayo kung sino yung pinaka-chairman ninyo. Mayroon talagang yan, mas naunguna sa inyo, chairman. Kaya 7 kayo, mag-uusap kayo, kasi kayo ang magbubuo ng ating ating organisasyon na kayo magpaplano ng kung ano mga plano na dapat So, yung plano lang yung gagawin ay isasubmit nyo pa rin sa mga membro. Kasi para ipaalam niyo na ito yung aming plano na pag-usapan at pag-uusapan at pag-mimitingan ng mga membro kung a-agree ba sila doon sa inyong
kagustuhan. Kung agree, itutuloy. Kung hindi agree, amindahan. Ano yun? Di ba pwedeng yung magiging chairman ng board ay yung presidente? Tayo chairman of the board kasi hindi siya kasama sa board eh. Saka depende lang po yung pag-usapan natin ito. Kaya yung naiintindihan ko yung sinabi niya, ang mag-a-approve ito ay body. Kasi hindi ma-approve ito kung hindi body ang mag-a-approve. So, bahala na kayo mag-usap ng mga board kung sino ang chairman Daan pinaka-aliwan. sa bulatan o kaya sa... Pinaka-chairman, tapos pag-uusapan ninyo, tapos mag-uusap kayo, magpaplano kayo. Sagutin ko yung sinabi mo, brother, depende na po sa Sa inyo yun. sa board na mag-usap Kung paano. paano natin gawin. So, yun ang inyong mga obligasyon, ano, mga board of members. Mayroon pa tayong itong iba. Sige, tuloy natin, ano? Malabo kasi ito. Ba't hindi na mga liwanag ito ang nito? Nasa words kasi yan. Naka-encode kasi yan. Saan na ba tayo? Hindi nyo super ang secretary. Okay, section 2, special na pagpupulong. Ang board of members, ang board of members sa pamamagitan ng Pangulo, isang petisyon mula sa sobra sa kalahati ng kalahating membro ay maaaring magpatawag ng espesyal na pagpupulong na pangkalahatang membro, General Assembly. Kung may pangangailangan sa isang kailangan sa gawa, ibig sabihin isang petition na sa sobra sa kalahati. Ibig sabihin ng kalahating membro. Ibig sabihin 50% ng ating mga lahat tayo 50% dapat kung may mga kakailanganing pagmimitingan Present ang kalahatigit. oo, kung kalahati so pwede na. Pwede na. Oo, para mag-meeting doon sa mga dapat na may mga emergency na pag-uusapan at pagpupulungan. So dapat marami ang umatin. So mas maganda lahat na. Okay. Section 3, pagpapabatid ng pagpupulong. Ang lahat ng membro ay kailangang mapadala ng kalihim ng imbitasyon 3 araw bago ang pagkalahatang pagpupulong. Ibig sabihin 3 days bago magkaroon ng pulong. Ang ating sekretary, padalaan na kayo lahat ng lahat ng bisis kung ano tatawag o ano man kayo dyan sa GC. Alam na. Mapapaalam para maka-alerto kayo. Oo, yun. Hirap kung ano kaya. Forum. Para sa mga specialist ng asosasyon, board of balong-balong po kami. Ng board o members ay maaaring magsagawa ng isang pagpupulong o magpatawag ng General Assembly. So yun lang. Okay. Forum para sa pagkakamiembro. Ano ba itong ano na ito? Kabago-bago ng ano man ito. Papel na rin siya. Mga printer din yata niya. Magit lang. Sino na lang sa Sa'yo dapat. Wala.
Okay, ito mas maayos ayos. Ingat din, dulo eh. Malabo pa. Kung para sa pangkalahatang membro, General Assembly, majority 50% pangkalahatang membro na dumalo ay may kapangyarihan na magsagawa ng desisyon na sa pamamagitan ng pagboto sa mga usapin na inihanda sa pagpupulong. Ibig sabihin lahat ng membro, kung ano man yung mga pag-uusapan sa meeting ay may ano kayo, Isinti. yung para patang bumili o bumuto sang-ayon doon sa pinag-usapan. So, dito tayo, mga alituntunin na tayo, no? Alituntunin at pagkakasunod-sunod ng pagpupulong. Pagbasa ng mga pangalan ng dumalo, roll call. Pagpapatunay na mayroong quorum, attendance. Pagbasa ng agenda. Pagbasa at pag-aproba ng minutes ng nakaraang meeting. Report ng Pangulo, eleksyon ng mga officers. Kapag napapanahon ang eleksyon, mga iba pang dapat pag-usapan. Dito tayo sa kabila. Opisyalis, seksyon, opisyalis. Ang mga opisyalis ng asosasyon ay binubuo ng 5 mga board members, ay 7 na kayo. So dito 5 lang, ano? So dadagdagan tayo ng 7. Ibubuto sa pangkalahatang pagpupulong ng mga miyembro. Ang board of members ay pipili sa kanilang hanay kung sino ang magiging chairman. Yung sinabi ko kayo na. So pipili kayo mga board members, pipili mo si Magdira. At Pangulo naman ang mamimili kung sino ang magiging pangalawang Pangulo. Mag-ano rin kayo ng chicken ano nyo. Kalihim at ingat yaman ay kung terminos sa pamangkulan ng Pangulo. Termino ng mga, ito na ha, pakinggan nyo na maigi ito ha, may ano natin to. Termino ng mga opisyalis. So dito, sa ating organisasyon, hindi tayo nagkaroon ng eleksyon. Since puro appoint. Sa makatuwid, sinimulan natin ang appoint hanggang sa matapos, puro appoint lang. Hindi tayo magkakaroon ng eleksyon. Diba? Basahin ko, ipapaliwanag natin kung bakit gano'n ha. Termino ng mga opisyalis. Ang lahat ng mga opisyalis ng Palawan Blind and Visual Impaired Organization ay tuloy-tuloy ang panunungkulan. Pwede lamang palitan ang isang opisyalis kung may mababakanting posisyon. Halimbawa, kung ang presidente ay magkusang buwaba o kaya'y mamatay. Saka lamang siya pwedeng palitan. Ganon din sa mga ibang opisyalis. Ibig sabihin mula presidente hanggang sa mga lahat ng opisyalis ay hindi pwedeng palitan ng basta-basta. Pwedeng palitan pero hindi palitan na magkakaroon tayo ng eleksyon na every year, every 2 years ay papalitan. Magbabago ng panibagong uri yun, batas. Para bang presidente, magbagong presidente, bago na naman ang batas. Oo, kaya kailangan sa atin, hindi dapat gano'n sa ating organisasyon. Kung ano yung ating pinatupad na batas ngayon hanggang sa matapos, ay yun yung gagawin natin. Pero ang mga opisyalis ay patuloy ang kung mabakanti lang, halimbawa may mabakanti ano, may nag-resign, mayroong natanggal, ganyan, basta may nabakante. So tayo mga opisyalis, magkakaroon tayo ng mag-a-appoint tayo sa ating mga membro kung sino ang ipapalit doon sa posisyon na nabakante. Tagputo natin. At dapat ay karapat-dapat. Kasi para mag-appoint tayo, dapat yung titingnan natin sa posisyon. Halimbawa, kunyari, sekretary. Huwag tayo basta-basta lang mag-appoint ng titingnan nyo rin. Kung kakayanin niya bang pagiging sekretary. Diba? Dapat mayroon siyang kalaman din. Alam mo naman ito, ganyan, gano'n lang tayo ng gano'n. Titingnan din natin kung mag-a-appoint kayo para mapagpasyahan natin kung karapat-dapat pa siya. Kasi dapat ang organisasyon natin ay maayos nating madala. Hindi tayo magkaluko-luko. So, papagandahin natin ating organisasyon. So, yun ano? Halimbawa, kung ang presidente ay saka lamang siya, pwedeng palitan. Ganon din sa mga ibang opisyalis. Ang mga opisyalis lang ang pwedeng mag-appoint kung sino sa mga miyembro ang kanilang ipapalit sa nabakanting posisyon.
Pipili ang mga opisyalis ng mga miyembro na pwede at karapat-dapat na humawak ng nabakanting posisyon. Ito ay pagbubutuhan ng mga opisyalis. Okay. Yun yung ating kuha sa termino, posisyon ng mga opisyalis. So wala tayong wala tayong termino. Wala tayong hindi tayo diyan until revoke. Ibig sabihin, pag sinabi until revoke, hanggang sa kung mawasak na matapos ang ating organisasyon, doon lang mawawala. Pero tingin ko hindi naman mawawala siguro. Mapapalitan lang ang ibang mga opisyalis. Pero tuloy-tuloy. Yung halimbawa yung isang opisyal ay hindi active. Hindi masyadong active. Mayroon tayong paliwanag dito. Meron na yan dito. Ito tuloy natin. Ito yung mayroon ng ano yan dito. So, tungkulin at kapangyarihan ng mga opisyalis. Dito na tayo ha. Tungkulin at saka yung sinabi mo, mayroon yan dito. Papaliwanag natin. Yung mga hindi active or mga ito na, tungkulin at kapangyarihan ng mga opisyalis, ng bawat opisyalis. Section 1, Board of Members. Ang Board of Members ay magsasagawa ng plano at polisiya ng asosasyon na may pag-aproba ng pangkalahatang membro. Kuha nyo. Board of Members ha, inulit ko lang. Ito yung dito sa ating saligang batas, nakasulat. Yung 7 Board of Members. Kayo ang gagawa ng mga policy, polisiya. Dapat may aprobado ng lahat yun. Gagawa kayo magpaplano na ito yung gawin natin, policy ng ating organisasyon, ganyan. Tapos isasabit niya sa amin, o mga membro, ito yung aming napag-usapan na polisiya. Kung agree ba kayo dito, hindi. Kung hindi, amindahan, baguhin nyo. Pwede kayo uli magplano ng iba na yung a-agree ang lahat. So, ganun yan. Kaya ka-organisasyon ito eh. Yan. Alam nyo na mga board of members ha. Section 2, Pangulo. Ang Pangulo ang siyang mangunguna sa lahat ng pagpapatupad ng plano, mga polisiya at aktibidades o negosyo ng asosasyon. President, yan, si Pres ang siyang talagang pinaka number 1 na mangunguna dyan. Sa mga aktibidad na yan. Section 3, Pangalawang Pangulo. Ang Pangalawang Pangulo. Pangalawang Pangulo ay aalalay sa mga ipapatupad ng mga plano, mga proyekto at mga gawain ng isang iaatang ng Pangulo sa kanya. Ibig sabihin, dapat support ka sa support. Pag hindi ka mag-support, pakalbugin. Grabe ka naman. Dapat support yan. Tinan mo si... Di ba? Ang ating Pangulo at hindi support yung anong ginawa. Di ba? Kaya ganoon. Dapat ang Vice President, supportahan mo talaga para maging maayos ang ating organisasyon. Okay? Ayan na. Okay ba yun? Mga Pangulo. Sa pagliban ng Pangulo, ang pangalawang Pangulo ay siyang hahalili at magpapatupad ng lahat ng tungkulin at kapangyarihan ng Pangulo. Ikaw yun. Pag nag-abroad si Pres, ikaw maiiwan, ikaw sa'yo lahat ng takang. Ikaw mangunguna sa amin. Pareho ko na abroad. Ha? Kung tayo abroad, huwag na kayo magbalik. Dapat mayroon pa rin yung pinaka sumusunod nun. Siyempre yung ating sekretary. Kung wala kayong dalawa, hanggang sa pababa ng pababa. Kung wala kayong tatlo, di yung kasunod nun. Yung ating treasurer, sunod auditor. Kung basta doon yan, sunod-sunod yan sa mga opisyalis. Kasi kung wala lahat yung mga ibang dapat mayroong meeting talaga, ang mga opisyalis. Okay. Kalihim. So ito ang kalihim, ang ating sekretary, Kalihim. Ang kalihim ay siyang magdadala ng mga balita o impormasyon patungkol sa pagpupulong ng lahat ng membro ng asosasyon. So yun ang tungkulin ng kalihim. Ang ating sekretary. Ang kalihim ay siya ring magtatago ng listahan ng mga membro, gumawa ng mga sulat at magtago ng mga dokumento ng asosasyon. Okay, yan ang tungkulin ng isang kalihim. Ingat yaman. Ang ingat yaman natin ay treasurer. Ang ingat yaman ay siyang mamamahala ng libro ng pananalapi. Mangungulikta ng mga bayarin
ng membro at sa iba pang pagkakakitaan ng asosasyon. Ang ingat yaman ang siyang magbabayad sa lahat ng gastusin o bayarin ng asosasyon na may pagsakayon o aproba ng Pangulo. Dapat aproba ng Pangulo. Ang ingat yaman ay magsasagawa ng pag-uulat o report patungkol sa kalagayan ng kapirahan sa taunang pagpupulong ng mga asosasyon. Bookkeeper, ako yun. Ang bookkeeper ay siyang magpaprocess at magre-record ng mga pang-araw-araw na transaksyong pinansyal ng samahan sa proyekto o livelihood. Kabilang dito ang sales, purchases, payroll, payment ng pay bills at iba pang transaksyong pinansyal. So yun yung mga obligasyon ko na dapat gampanan bilang bookkeeper. Ang bookkeeper ay responsible sa pagsusulat ng mga daybook na naglalaman ng mga talaan ng mga pagbili, binta, resibo at pagbabayad. Siya ang tagapangasiwa ng libro at may pananagutan sa pagtiyak na ang lahat ng mga transaksyon, kung ito ay transaksyon ng cash o transaksyon sa kredito, at naitala sa tamang demo, ledger ng tagapagtustos, taga-suporta ng customer at general ledger. So yun yung responsibility ko, pananagutan kapag may mga nawala yung mga na yan, na nandyan mga resibo na dapat na kung anong pinagkakasusan, ko yun, responsibilidad ko, baka mamaya yung pala ginagawa. Oo. So, malaki ang tungkulin din ng isang bookkeeper, ano? Auditor. Ang auditor ay inaatasan na tasahin, i-audit kung tama o mali ang paggasta ng salapi ng asosasyon at kung maayos ang paggamit ng pundo ng samahan. Inilalagay sa wastong pang-unawa ng mga umuugit ng asosasyon ang kanilang mga poder ayon sa prinsipyo ng pangingibabaw ng batas, rule of law. So, siya yung nag-audit ng ating mga kung lahat ng nagastos. Oo, alam na ni auditor yan. Okay. PIO. Sino mga PIO natin dito? Kumpleto ba PIO? Kumpleto lahat yan? Dalawa lang ba PIO? Okay, PIO ha. Ang obligasyon ng PIO. Bahagi ng tungkulin ng isang Public Information Officers. PIO. Public Information Officers. Ang pagpapanatili ng magandang pakikitungo sa mga miyembro ng media. Bukod pa ang paggawa ng mga press release at direktang pakipag-ugnayan sa mga mamamayan para tumugon sa mga katanungan. So, ibig sabihin, PIO, kayo, ang ating organisasyon magmalaki na at mapunta tayo sa media, mawag ikaluwi, interviewin kayo kung ano bang kalagayan ng inyong asosasyon, ano bang mga maganda dyan, at mayroon tayong mga bagong aktibidad na dapat natin ipaalam sa mga tao. Oo. So kayo yung pupunta sa media at ipapaalam yun at interviewin kayo at magsasalita noon. Kasi ang ating organisasyon ay hindi lang Puerto, Palawan. So ibig sabihin, kung ano yung mga aktibidades natin, kailangan malaman nila at malay mo baka yung mga taga-ibang lugar yun na hanggang sa sumama sa ating malaman kung ano talaga ang layunin at purpose ng ating organisasyon hanggang sa lumaki tayo. Okay, yun ang tungkulin na PIO ha. Alam nyo na yan. Hindi maaaring walang public information officer o public relation officer ang bawat ahensya dahil kailangan ng mga namumuno na may magtaguyod ng kanilang magandang imahe sa publiko at magbahagi ng mahalagang impormasyon sa publiko sa pamamagitan ng media sa oras na may malalaking aktibidad, programa o proyekto. So yun ang gawain nyo. Pag meron tayong mga ganun kayong sisikat ang buong Palawan Drive. Papalaano natin kasi yan natin sa media. So ito, project manager. Sino project manager? Ilan ba project manager? Dalawa yan sila, tinutulog.
Nasaan yung isa? Sino yun? Ayun, yun yung sinasabi ko kanina. Yun ang sinasabi ko kanina na hindi pa tinatanong ko kung kumpleto na ba. Sinong pwede natin ilagay na ano. Stop mo muna yan. Stop mo muna yan. Tungkulin ng isang project manager, dalawa kayo. Ang project manager ay siyang tagapamahala ng proyekto at mayroong pangkalahatang responsibilidad para sa isang proyekto, para sa matagumpay na pagsisimula, pagpaplano, disenyo, pagpapatupad, pagsusuri, kontrol at pagsasara ng proyekto. Yun. Oo. Kayo yung kayo yung mag-ano, pero huwag kayo mag-alala. Hindi naman namin kayo mababayaan kasi tayo matutulong dyan. Anong bang proyekto? At least meron tayong ipipresent sa ating organisasyon na kayo yung ating officialis na project manager. Okay? So yun na. Okay ba? Agree ba ka lahat ko natin doon? Okay. Project manager ha. O dito naman tayo ngayon. Ito sa pagtatanggal ng mga opisyalis ha. O. Pagtanggal ng opisyalis. Removal. O. Sino mang, ito importante makinig kayo ng gusto. Baka mamaya hindi nyo hindi kayo nakinig. Hindi nyo ha. Pagtanggal ng opisyalis. Sino mang hinalal ng asosasyon na opisyalis ay maaaring tanggalin sa kanyang pwesto sa pamamagitan ng majority vote 50% plus 1 ng mga dumalo sa pangkalahatang pagpupulong na ipapatawag ng asosasyon sa isang regular o special na meeting. Pataas man dito tayo. Ay, taas pala to. Nakalimutan. Binago mo ba ito? Binago mo? Yung sa removal, may parang may wala, may bayad, may inano ko. May nakalagay dito dapat eh. Magtanggal ng opisyalis sa sino mang inalal ng sesyon ay maaaring tanggalin sa kanyang pwesto sa pamamagitan ng majority vote dumalo sa Yung dahilan. Anong case? Walang nakalagay dyan kung ano ang dahilan. mamaya, meron organization. Ngayon, ganito. Kasi hindi natin alam may mga papasok na mga galon, ano? Bawa, may magbigay sa atin. Hindi, may mga papasok na mga pera, may mga magbigay, mag-donate, mga ganyan. So, papasok doon sa ating, papasok sa ating ano. Kasi siyempre, bawa mga lalapit tayo sa mga, kung kailangan nila, mga kailangan natin, sa mga proyekto natin. So, hihingi tayo ng tulong. Bawat may papasok na pera, mayroon tayo kasing sariling gigas. At yung GCash na yon ay i-deposit natin sa bangko yung pera. At lahat ng papasok na pera at lalabas, kailangan i-open sa lahat ng membro para walang maging pag-iisip ng masama na ganito. Pag may pumasok, report. Ayun, may 100,000 na. Mayroon na tayong 100,000, 1 milyon na. So mga kamembro, anong gagawin natin dito? Milyon na wala 100,000. Ilatag nyo na inyong mga kamay, lahat ng ating ganon. So, ibig sabihin, lahat ng natin, so mapupunta naman sa proyekto yan. Ang makikinabang lahat dyan ay lahat ng membro. Priority ang mga membro. Membro muna ang tulungan bago tayo magtulong sa iba. Kaya nga tayo kumuha ng membro para makatulong sa di ba? So, yun na, ito. Magkaroon ng passbook na nakapangalan sa asosasyon. Bago ito magamit para sa lahat ng gastusin o bayarin ng asosasyon. Ang Palawan Blind and Visual Impaired Organization ay hindi nangungulikta ng membership fee sa may mga kapansanan sa paningin na gusto magpamiyembro dahil ang membership ng asosasyon ay libre. Paggamit ng pera, lahat ng gastusin na kukunin sa pera ng asosasyon ay kailangang may kaukulang voucher na pirmado ng
Pangulo at Ingat Yaman. Ibig sabihin, kapag mayroong gustong ilabas na pera, ay kailangan pirmado ng ng ating presidente at ng ating treasurer. So dito, kailangan natin mabuo yung ating donation na maayos para kung sakali makakuha tayo ng punto. Kung mayroon magkakaroon din tayo dito ng siyempre sa mga membro kung sino mga nangangailangan, di ba? At tulungan, bawa may mga aksidente o mga pwede tayo makahiram ng dyan sa ating pundo. So kaya kailangan natin palakihin para may ng ating at makakuha tayo ng mga ating mga donor, para Meron ang tanong, kahit trabaho na lang ng board of directors, pero itatanong ko na lang. Nagtatanong ko na para, halimbawa may pera na tayo. Tapos, may nagdilin lang, kasi malaki na yan eh. Di ba, nanggaling na sa presidente ng Pilipinas, nanggaling na sa mga congressman, sa mga governor. Halimbawa, nakaipon tayo ng kalahating milyon na, 500,000 na. Ano nang gagawin natin? Sir, pwede ba akong humiram? Kasi magbi-business ako. Hindi, pagkasama po natin. Pag-uusap Kaya halimbawa, yan na nga. Iimpisa na ito. Pwede ba ako manghiram? Being a member of this group, pwede ba ako manghiram ng kahit na 50,000 lang? Kaysa mawala pa, hirapin ko na lang. Pero Tapos, ibibusiness ko yan. Ano ang magiging patakaran? natural daw natin ang takaran yan. Magbigay tayo ng interest para kumita na may Oo, pera. kapag natin ang patakaran. Kaya pag-usapan natin pag-usapan natin yan. Pag nandyan na. Ano lang yung preview? Oo. So, pag-usapan natin Pag-asa yan. lang yan, pag-asa. Kung ano man ang yan. Kasi siyempre, kailangan din ng dyan, ng agreement. Kasulatan. Para siyempre natural. Hindi yung basta-basta ka lang papahiram at manghiram ka. Sasabihin mo ng ganyan. Baka mabaliwala. Kailangan din dyan na may agreement ka sa posisyon. Na ikaw ay nagkubuha ka ng ganitong ganyan-ganyan at ginamit doon. So hindi natin basta-basta bibitawan ng pera na sa wala lang. Kailangan kasi para yan sa proyekto ng ating samahan. So para yan gamitin sa lahat ng basta sa lahat ng ating pangangailangan ng membro. Para Saka yung dagdag ko lang doon, kaya nga nangyari ito, may board of directors tayo para mapag-usapan ito, para hindi ko wala akong mang-scam. Preview lang yun. Trabaho na lang. ano lang yan. Sige, mapag-usapan natin yan sa sunod. Sige. Darating tayo dyan pagka kailangan lang natin pagigihin na natin yan na, paggamit ng pera, lahat ng kasusin, pinalasin. Pasimula at pagsasara ng libro ng pundo. Kapirahan, ang pasimula at pagsara ng libro ng kapirahan ay tuwing Enero hanggang December 31 ng bawat taon. Ibig sabihin, ang pasimula ng ang pagbubukas ng pag-ano ng gasto ng pera, ibig sabihin start ng January 1 hanggang December 31. So pagdating ng December 31, hindi na wala nang pwedeng magkuha ng pera doon o mag-ano. Dapat November pa lang, mag-ahaya tayo. Oo. Tapos yan, alam mo na yan. Kaya ano na yan. Pero ang mag-ano dyan ay ang treasurer. Lahat ng bay, chair, punta sa akin ha. So ganun yun. So dapat bawa, kunyari, may tayong Christmas party o ano man year end ganyan, maglalabas ng pera itong gagamitin, dapat November pa lang, ano na yun. I-release na. I-prepare na yun. Kasi para doon sa December liquidation na yan. Sa bagay hanggang December 31 naman. Pwede kahit mga December Advance na. second week, first week, ganyan. First week pa, pwede pa. Sige. Pag-aminda ng saligang batas. Ito yung ito aminda. Tatsa. Section 1, aminda. Ang saligang batas na ito ay maaaring palitan o anumang provision nito ay maaaring tanggalin o dagdagan sa pamamagitan ng majority vote. 50% plus 1 na boto ng mga dumalong membro sa ipinatawag na regular o special na pagkalatang pagpupulong. General Assembly para amindahan ang saligang batas. Ibig sabihin, dito sa ginawa nating saligang batas na nakalagay dito, pag mayroon kayong hindi nagustuhan dito, amindahan. Ibig sabihin, pwede natin tanggalin, pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan. Kung hindi ninyo nagustuhan yung ating binasa dito ngayon na
saligang batas. O, ang tanong, yung ating saligang batas na ating binasa ngayon, lahat ba agree? Agree na. Ha? Sangayon ba kayo lahat doon? Lahat? Pakikot yung ano. Taas ang lahat ng kamay kung agree kayo sa saligang batas natin binasa. Abot na rin, tulungan ka man. Oh. Yan na, sa mga tuwid, agree kayo lahat. Ngayon, sa darating na panahon, pag lumaki yung ating sila na, no, ipapasok mo. Tapos binasa natin sa kanila sa ligang batas. Ito ang saligang batas, bago mo siya ipapapasok, ipabasa mo muna sa kanya. Ito yung ating saligang batas. Ayan. Pag sinabi niya, ay, ayaw ko yan, ako sa ngayon yan sa saligang batas. Oo, hindi ka sa ngayon. Huwag ka na ito. Magre-recruit pa ba tayo? Oo, Yes. tuloy-tuloy po yun. Halimbawa, Sa assembly kung anong process siya. halimbawa lang tayo may recruit. Yun ang first batch. Opo, pwede paliwanag ko. Pero kasi tayo mga original Oo. members tayo. Oo. Yung marirecruit natin yun ang first batch. Ganon. Tapos ibabase niya natin sila sa saligang batas. Oo. Yung hindi sasang-ayon, Hindi pasok sa Hindi na nga sa ngayon, ipasok mo pa. Baka magka-problema. Eh, magkakaproblema. yan ang first Kung batch. baka pa, ayaw niya, ang sa atin dito, hindi natin pinipilit, ang kailangan natin dito sa ating organisasyon, yung may gusto. Oo, Kasi kailangan natin dito, gusto mo, di ba? Eh, kailangan agree ka sa lahat. Eh, kung tumutol ka, eh, hindi ka pwede kasi tumututol ka, eh, ayaw namin ng ganyan. Ayaw namin ng may soil, may sutil. Di ba? Gusto namin dito yung ang lahat. Kaya tayo dito, kailangan natin, dapat agree tayo lahat. Di ba? Para may pagkakaisa, kailangan meron tayong unity. Kasi pag may isang lumabag dyan, ay, ang sasakyan, tanggalan mo isang gulong, iwang yan. Di ba? Kaya kailangan, dapat kumpleto, yun may unity, may samahan. Okay, dapat sa kayo na lahat. Oh, mamaya. Tungkol sa pagkatao ko, Tanggap, adoption. So, tinanggap na natin, tinanggap natin ang ating saligang batas. Ang saligang batas na ito ay amin tinatanggap na maging batalyan ng Palawan Blind and Visual Impaired Organization. Ngayong ano ba ngayon? January 8, 2025. Oh, sa Barangay Ilagawan Sab, Puerto Princesa City, Palawan, Sitio ng Barongis. O, katibayan ang mga lagda sa ibaba ng lahat ng membro ng samahan. So, kailangan nating yung saligang batas, nakasulat lahat ng ating pangalan dyan. So, ngayon, kailangan tayong lumagda dyan. Lalagdaan natin lahat yan, lahat. Lalagda tayo kasi, bakit natin lalagdaan yan? Dahil ipapasa namin yan doon sa duli. Dahil yan ang babasyan ng duli para tayo ay aprubahan. Ibig sabihin, kasi ang hinihingi lang naman ng duli at ng SIC, ang membro dapat ay 15. So tayo ay more than 15. Marami. So yan yun, kailangan yung saligang batas ay nakapirma lahat ng membro para i-submit natin sa kanila at aprubahan nila na okay. So lahat ng sabihin may mga membro sila, nakalagda lahat, approve sila lahat sa saligang batas sa ngayon. At para mabigyan tayo ng certification. Yun ang unang-una kasi ang duli magbibigay sa atin ng certification. At mayroon din sinabi sa amin, at may sinabi naman doon sa amin sa duli na sa mga organisasyon pala na ganito na binubuo, mayroon pala silang parang tulong din. Grant. Ay, yun na. Oo. Ibig sabihin, pag nabuo na natin, Bakit niyo sa akin? sila mismo, Pagkatapos ng approval nila, Oo. bibigyan tayo ng mayroon sila mga tulong na ibibigay nila sa atin. shopping. Oo, gano'n na. Yung talagang tulong yun. Tulong na pang-anuhan na yun, na isabing bawa, bibigyan tayo ng mga itong ano. Kasi lahat ng organisasyon ay mayroon niyang pinupunduhan ng government. Ibig sabihin, pagka meron na tayong approval mula sa DOLE, pwede na tayo pumunta sa mga Tapos pero kailangan pa rin natin dalhin sa ano, kasi pag after nung duli, papanotarize yan, tapos idalhin sa SIC para ma-register. Para pag na-register, wala na tayong, hindi tayo pwedeng ano nila na, oy kayo, mga ano kayo, Tulong kayo. hindi kayo totoo, bakit kayo ng ano Lisensya ito? na tayo. So dapat, nakaganon, ano yun. Kaya yan ang number one, first step natin, na kailangan lahat tayo ay nakapirma para ipapasa na yan, lalakarin ng ating sekretary. Ang naglalakad ng ano na yan, papunta mula sa tuli hanggang sa SIC, para mag-register. Ito yung ating bagong organisasyon na binubuo
sa ating presidente na si Pres Benji. So, na-organize natin ngayong 2025. So, ngayon, ito yung bago. So, tayo ang kauna-unahan na Palawan blind and visual impaired dito sa lalawigan ng Palawan. Mayroong mga nauna pero hindi na buo. Pero ito sa atin, mas marami-rami ang membro, kailangan matuloy-tuloy at mabuo. Kaya sa tulong ninyo, dapat magkakaisa tayo para talaga natin ano. Kung mayroon kayong mga pwede pang may pasok, sabihin nyo lang para may pasok ulit para maging Interview po. May interview po yan. Oo. Interview po. Yung mga- Dek. Clear mo na. Yung may mga magtanong dyan na para mapag-usapan. Willing na po kami sumagot habang bibigay pa tayo ng Sige. Yan, tanong ko po pwede ba natin ma-invite yung taga-siksikan? Yes po. Pwede po, Wala pwede naman po. tayo. Kasi Ang blind ating na blind siya. Hindi, ito po. Kaso lang pag-ati natin ang meeting dito, hindi ko alam kung makakaano sa malayo. Ganito po yan ha. Kung doon meron, Ang ating organisasyon nakalagay po, pakita nyo po ng mayon. Palawan Blind and Visual Impaired Organization. Nakakita nyo yung unang Palawan. So ibig sabihin, North and South, pwede tayo magkakaroon ng kailangan lang muna dito natin dito tayo nagsimula sa Tagbaruhe sa Nagawan. Mag-white, magpalaki, ganyan. Ibig sabihin, lumala na yung bawa, lumaki na tayo dito. Pwede tayo magtayo ng panibagong ano doon, bawa, barangay, anong barangay yan doon sa kabila. Oo, magbubuo rin tayo doon, tapos magbubuo tayo ng mga ano doon, magbubuo rin ng mga opisyalis doon. Kasi yung lugar niya, bawa, Nara. Kailangan sa Nara, pag marami natin membro doon makukuha, magbubuo tayo ng opisyalis doon. Pero, ang pinaka-main nila ay tayo. Kasi tayo yung kumbaga pa yung sa state, tayo yung pinaka-main state. tayo ang pilar. Oo. Katulad ng US, ang US ay maraming state. Pero ang pinaka-main dyan, yung Amerika, marami silang napasakupan, under sila.